Sa linya na natin si Marikina City 2nd District Representative Miro Kimbo. Siya po ang chairperson ng House Committee on Ways and Means. Kong Miro, magandang umaga. Si Joel Siweng po ito. Magandang umaga, sir. Magandang umaga, Joel. Magandang umaga, Weng. Morning po. Good Good morning, morning sir. po. Ano po ang scope noong pong special powers na inaprubahan po ng committee po ninyo para kay Presidente dito po sa issue po ng excise tax? Binigyan po natin ng power, dinelegate po natin sa Presidente yung usapin ng pag-suspend ng excise tax sa fuel. Kung mangyayari po ang dalawang bagay, una po ay aabot ng $80 per barrel ang isang buwan na average ng langis. O di kaya kapag magkaroon ng declaration state of national emergency or calamity na rekomendado lahat ng mga kabinete. So hindi ito tatagal ng 6 na buwan, pero pwedeng pahabaan kapag suportahan ng Kongreso sa isang joint resolution, but not more than 1 year in total. Okay. Hindi po immediate kasi na lumabas din po sa pagdinig kahapon, hindi immediate, hindi agad-agad ang epekto po nito dahil syempre ubusin muna yung mga nabuwisan na po. Imbak po na lang is na nasa 15 days po yata kung di ako nagkakamali. Sinasabi nyo nga po patay na kabayo pag gaganon. Paano ba natin gagawing mabilisan po ito? Tama po, no? So yung po sinabi nila, pero sabi ho namin is parang hindi naman katanggap-tanggap kasi kung napakabilis nila mag-react pagdating sa pagtaas, pagdating sa gera. So kung sa usapin ng ganito, ay kailangan din maging mabilis ang reaction dahil kailangan din ng mamamayan. Pero naiintindihan natin kasi kailangan natin intindihin dito is ang excise tax sa langis ay hindi katulad ng VAT na kinokolekta lang ito sa pagkakataon kung kailan binibili nung bumibili sa gas station. Ang excise tax ay binabayaran as soon as lumanding or bago pa lumanding ng Pilipinas. So, ang unang nagbabayad niyan is the oil company at eventually pinapass on niya doon sa bumibili ng gasolina sa gas station. So, sabi nila is malulugi naman kami dyan. Paano sino magbabayad nun? But we cannot afford na hindi siya maging immediate. So, Yes, sir. ang recommendation po natin dyan is as soon as the President makes the announcement, kailangan kinabukasan or at most within 48 hours, dapat maging fully effective siya. So para sa inventaryo nila na nakapagbayad sila ng excise tax, i-determine na lang ito at gawin na lang itong tax credit. Because anyway, ang suspension naman ay panandalian, temporary lang. So if after 6 months, kailangan na uling magpataw o kolektahin ng excise tax, yung nabayaran na nilang hindi nila naipasa, pwede nilang simulang kolektahin in the form of tax credit. Pag sisingil sila ng gobyerno para sa bagong dating, sasabihin nila, teka muna, may binayaran kami dati na X billions or X millions, hindi muna kami magbabayad, offsetting muna tayo. That way, epektibo kaagad. Yan ang kagandahan kasi pag pinahaba natin, hindi natin mararamdaman yung full effect. Iba-ibang inventaryo May inventaryong 1 buwan, may inventaryong 5 araw, 3 araw. So malilito ang taong bayan kung saan pupunta kasi even within a gas station, may kanya-kanya silang inventaryo. So sabi ko masyadong nakakalito yan at para magiging ineffective lalo sa mga mas malalayong lugar. Dapat pumayag sila. Dapat immediate. Pumayag ba sila, Congressman Miro? Alam niyo, informally pumayag sila kasi sabi ko is ito rin ang kontribusyon ninyo sa usaping ito kasi siyempre, tayo ay mangungumbinsi lang naman. Di naman natin sila pwedeng pilitin. Pero sa tingin ko is we need to be able to use the coercive power of the executive to be able to do this. At papayag naman niya sa tingin ko. So ibig sabihin yan kasi 'di ba pag ang presyohan ng langis may excise tax ka na, may VAT ka pa. Ibig sabihin yan ang magiging collection na lang ng gobyerno ay yung VAT na lang at yun din ang iba ipapataw pag bumili kami, wala na yung factor in ng excise tax. Yes po. So, Okay. malaki din po yun. Kasi pag pinag-usapan natin unleaded, yan ay 10 piso. At kapag ito'y diesel, 6 na piso yun. Yes. So, substantial din po siya. Ang intention po ba nung inaprubahan ninyo ay suspend the whole excise tax or part lang nun ang babawasan lang po yun? Binibigay po natin sa Pangulo yung karapatan na yon dahil
he is in the best position to make that determination. Mahirap kapag ang Kongreso i-determine natin, lahat ibigay natin. Pero sa totoo lang, bawat araw nagbabago. So, it's a delegated power. Allowed naman po yun sa Ligang Batas. We will let the President make the decision based on the economic numbers na nakikita niya from day to day. Ano po yung economic numbers na pinagbesehan naman ng pagdinig ninyo? Magkano yung mawawala sa gobyerno once ipatupad kung full, tatanggalin natin ang excise tax sa loob po ng 6 na buwan? Hindi maliit yung halaga, no? Pero nagulat ako na hindi ganun kalaki. Okay. So, based on their determination from March, kung gagawin from March to December, at kapag mananatili po at $80 yung ating world prices ng crudo, ay aabot lang po ng 39 billion ang mawawala. So, hindi po ito maliit na halaga, pero sa totoo lang, itong amount na ito is more than enough. Ang laki po ng magiging benepisyo sa napakaraming tao. So, in my mind, it's very worth it. Kasi, ang unang estimation po natin dyan last year is, ang nakolekta natin sa excise tax on fuel ay umabot sa 171.5 billion. So sa determination at modeling nila is, dahil hihina din, magkakaroon ng paghina pagdating sa consumption dahil magtitipid ang mga tao, may 4-day work week. So, effectively, yun, hindi abot ng 40 billion, which in my mind is very acceptable considering the great benefit it will have for many, many people. Kayang-kaya ng gobyerno yung shock na to nang mawala sa kanilang 39 billion, congressman eh. Maliit nga ito para sa gobyerno. Ako tingin ko, siyempre, parati ko sinasabi, pinag-iingatan natin ang tax revenue natin kasi dito talaga nakatingin nga yung ating mga creditors, no? So may epekto yan in terms of overall perception. Pero ang purpose natin dito is gusto nating mabuhay yung pasyente. So kumbaga, tanggalin na muna natin ito, kumbaga, gastusan natin, magtipid tayo rito, pero at least alam natin, buhay ang economy, which is the most important. Okay. Meron ako linawin na ipunto. Doon sa dalawang requirement na binanggit po ninyo yung kailangan umabot ng $80 per barrel sa isaloob na isang buwan yung presyo sa world market plus may declaration po ng state of emergency. Yes, Ma'am, nagkamali ako dun sa unang interview natin. Or siya, or ha? or, Ibig sabihin, yun. either of the two. Either Yun of ang the two gusto ay kong pwede. linawin. So, Opo. kailangan Yes po. $80 or magdeklara si Presidente ng state of emergency kahit wala sa $80 per barrel ang presyo. Opo, Tama, as long as the emergency is brought about by spiraling oil price hikes as recommended by the Department of Energy. Iyon. O, malinaw yun, Joel. Okay. Ito lang. 39 to 40 billion is substantial. Sabi nga ninyo, no? Sa gobyerno. Pero is this enough para i-cushion yung impact na ngayon ay nararamdaman na po ng taong bayan? Kaya meron pong ilang mga panukala din. Meron ding ilang kayong mga kasamahan dyan na baka pwedeng pati VAT ay isama na. At magkaroon muna tayo ng tax break sa pagpapatupad po ng buwis dyan sa produktong petrolyo. Ang sagot ko dyan, dalawang bagay, no? Of course, anything right now, what is enough, hindi ho talaga natin alam. Dahil hindi natin alam gaano kalala o gaano katagal. I think it is the length of time na hindi natin ma-determine kung gaano katagal ba yung crisis. Yun ang pinakamabigat. So, what is enough? Frankly, I don't think anything is enough at this point in time. Pangalawa is, yung VAT kasi, mas komplikado talaga siya una i-implement na magkaroon ng suspension. Dahil meron tinatawag dyan na input-output VAT. Ibig sabihin, parang nag-o-offsetting yan eh. From the beginning kung saan po nanggaling ang transaksyon, bawat step po niyan, hanggat sa dulo may VAT po yan at nag-offsetting po yan. So, halimbawa po langis. Pagdating po dito niyan sa Pilipinas, nagbabayad ang importer niyan ng excise tax on fuel, nagbabayad yan ng duties and tariff, at nagbabayad yan ng VAT. Pag binenta yan ng importer papunta dun sa distributor, babayad uli ng VAT yan. Pero nagkakaroon yan ng offsetting at nagkakapasahan ho yan. Pagdating po sa pangatlo, pang-apat, hanggat umabot po doon sa bumibili ng gasolina sa gas station, masyado pong maraming maapekto na transaksyon at baka po kailangan natin mag-unwind, mag-refund, etc. So yun po ang unang dahilan. Pangalawa po, masyadong malaki ang mawawala. Ito po Magkano talaga. Magkano ba? Magkano ang nakikita niyo? Kung pareho nating tatanggalin po ang buwis po sa petrolyo, mga magkano po mawawala sa pamahalaan?
Kung hindi po ako nagkakamali, lalagpas po ng 200 bilyon. 200 So bilyon. Mhm. oo, kung hindi po ako nagkakamali. So ibig sabihin, masyado po siyang mabigat na tama. Kumbaga, um, for 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 X portion of the population na makikinabang, masyado na mapipinsala yung karamihan. Mm. So ako, tama yung sinabi niyo dati, Kuya Joel, no? Sabi niyo dati, di ba mas maganda ang ating pagtulong ay targeted. Yung talagang direkta, kung sino apektado, yun ang tulungan natin. Tama po yun eh. The first order of the day talaga, the most effective, is having a targeted subsidy program. Ibig sabihin, pinaka-apektado, yun lang ang makakatanggap. Kasi dito sa suspension ng excise tax, may mga makikinabang dito na hindi naman talaga apektado. Yung super mayayaman na hindi man lang tumitingin sa presyo ng gasolina, yung mga may-ari ng aeroplano, helicopter, lahat, etc. Hindi naman po sila apektado dyan dahil mga mayayaman, pero makikinabang sila. So, really, the best way is a direct subsidy program. May problema mga tricycle driver, idadaan natin sa DILG, bigyan natin sila ng sustento bawat buwan na mababawasan ang kita. Kapag jeepney driver, may DOTR tayo, pantawid pasada. Pero ang problema po dyan sa direct subsidy program natin, which is really the most effective, is kaya niya lang po saluhin yung 25% ng apektado. Bakit? Yung poorest of the poor, meron po tayong 4-piece program. Yan po yung lowest 10% poorest of the poor. So pwede po yan, meron tayo. In transport sector, meron na po tayong mekanismo. Pero ang talagang apektado po rito is yung nasa mababang lowest 30% decile. Ibig sabihin, ito yung mga taong nasa bingit ng poverty line. Slightly above it, ito po talaga yung mga taong tatamaan. For each price increase sa gasolina, halos kalahati po nung sektor na ito malalaglag below the poverty line. But we don't have an ayuda program for them. So kahit po yung ayuda program para sa lower middle class, wala po eh, sila apektado. Dahil wala pa tayong mekanismo. Maganda sana yung national ID, may kaakibat na economic status lang, pero wala pa po tayo doon eh. So, the best way really is itong suspension na lang ng excise tax. Para lahat pwede makinabang. Lalo na yung, tama ka dun yung nasa lower income bracket, yung medyo nandun ka halimbawa, sa nakasabit ka na lang sa poverty threshold eh. Konting kembot na lang ng presyo, congressman, laglag na eh. 'Di ba? Tama Totoo po. yan, Oo. totoo Tama. yan. Because marami pong computation po dyan, calculation na sa 5 pisong pagtaas ng presyo ng gasolina, ang equivalent po niya parang umaabot din po ng 10% pagtaas ng presyo ng bigas eh. Pero So may mga ganyan po very price sensitive po ang ating lower middle class. yung pong pagtaya ng DepDev, aabot tayo ng 6 to 7.5% ng inflation kung hindi maagapan at magtuloy-tuloy itong problema natin sa gitnang silangan. Yung pag-alis lang ba ng excise tax, sapat po yun para masalag yung ganito kabigat na pinangangambahan na epekto sa inflation o presyo po ng mga pangunahing bilihin at serbisyo? Sa tingin ko hindi pa siya sapat. Kailangan humanap pa ng paraan. Kailangan talaga ang approach ng gobyerno sa nakikita ko ng Pangulo is una is itong excise tax medyo malawakan. Kumbaga sa may sakit, ito ay chemotherapy. Tapos yung pangalawa naman is itong targeted subsidy para siyang laser radiation Pero kinakailangan din po natin hanapin yung iba't ibang pamamaraan kung paano natin masisingil ang private sector pagdating sa benepisyo dito. Katulad ng alin. Kailangan ang DOE maging mapukpok nila ang mga power producers natin. Ano ang epekto? Teka mga kapatid, nagbaba po tayo ng 6 na piso sa diesel. Yan ang ginagamit ninyo para i-power yung inyong mga electric, yung mga power plant. Kailangan maramdaman ng taong bayan yung epekto nito sa pagbaba rin naman ng kuryente. Kailangan singilin din po yun eh. Kasi yan ang nasabi nga po ng aming kasama, si Congressman Serge Dagook, na ito ang main ingredient ng generation of power at power cost. So kailangan din natin sila singilin kasi makikinabang din dyan ng taong bayan. So these are the other small things that we need to be able to do para ma-address natin or magkaroon tayo ng paraan para magkaroon ng participation at tulong ng gobyerno. Siguro parang ang huli ko dyan sa punto na yan,
Ang problema kasi natin, Joel Weng, we are entirely import dependent pagdating sa langis. Mm-mm. So wala tayong control over the price. We have no price power over it. Wala tayong kapasidad. Mm. So the only thing we can do is really to try to reduce it mainly to the removal of taxes at saka making tax administration better for them, itong mga kumpanya. Okay, ano timetable ninyo dito sa special powers na ito? Tapos na sa committee. Anong Narina susunod na ba? hakbang? So pinapamadali na po ito, pinaprioritize na po, no less than Speaker Boji at saka si Majority Leader Sandro Marcos ang naging principal authors ng bagong bill na ginawa namin substitute bill. So today po ay amin po iti-take up ito on second reading. Alam po ninyo, ayon sa saligang batas, bills can only be passed by the House and by the Senate on 3 readings on separate days. Yes. So hindi po namin siya pwedeng may pasa on third reading today except kapag mag-issue na ang Malacanang ng certification of urgency. Kapag yan po nagawa, within the day, tapos na po namin yan. Problema lang parating natin, nasa abroad pa si Presidente, parating pa na raw, lang. mamaya Oo. alas 11. Baka bukas Sana. Hindi, pwede siya mag-issue mamayang tanghali ng Pwede. certification. Pwede. Abot sa session ng 4 p.m. Actually, kahit nasa abroad, ang Pwede. presidential power continues. Hindi naman po yan nawawala. Mm-mm. So Pwede tuloy-tuloy po yan. Okay, sige. Kong, salamat sa oras mo. Mag-ingat ka. Thank you. Salamat po. Magandang umaga. Ingat po. Maraming salamat. Good morning, Magandang umaga. sir. Congressman Miro Kimbo, Committee on Ways and Means Chairman, mga kapuso. Taxi sa Double B!